Aray! Shit! Sigaw ni Ivana. Napabilis ang pagkakbang ni Kevin papasok ng silid. Ano nangyari? Tanong ni Kevin sa dalaga. Nakasalampak ito sa floor ng bathroom at napapangiwi. Nadulas ako, sir. Ani Ivana habang hinahaplos ang paa. Napailing si Kevin. Ang lamba talaga ni Ivana. Tatawagan ko si Mang Emil? Sir naman, mamamatay na ako. Ipaparescue mo talaga ako sa driver? Umingos si Ivana na naluluha. Huwag kang overacting. Sprain lang yan, Ivana, hindi cancer. Tulungan mo na ako, Sir Kev. Hirit ng dalaga. Kumunot ang noon ni Kevin. Inutusan ba siya nito? Hintayin mo si Mang Emil, ipapabuhat kita. Akmang tatalikod na si Kevin para iwan to. Sir Kev, masakit nga. Tili ni Ivana. Ines na tinignan to ni Kevin. Huwag kang mag-inarte, Ivana. Bakit mo ako natitiis, Sir Kev? Nagbahid ng luha si Ivana. Natigilan si Kevin. Ngayon naman may paiyak-iyak pa. Talaga ba? At kung bakit naaawa na naman siya dito? Napilitan siyang lapitan nito upang alalayang makatayo. Langhap ni Ivana ang mabangong katawan ng binata. Nahigit niya ang paghinga. Taragis. Parang gusto niyang araw-araw ma-spray na. Aray! Tili ni Ivana. Hindi niya kayang tumayo. Napakapit siya sa braso ni Kevin. Napabuntong hininga si Kevin na inalalayan tong makaupo sa couch na naroon. Tiningnan ang paa nito. Nag-umpisa na ngang mamaga. Papupuntahin ko si Aling Lydia para sa first aid. Saad ng binata habang nakatitig sa mapuputing paa ng dalaga. Nakalilis ang laylay ng suot nitong uniforme na nagbalutang sa makinis itong hita. Sinusubukan tumayo ni Ivana pero muli lang tong napaupo. Ang tigas ng ulo mo, Ivana. Mas matigas ang ano mo, sir. Pili ang sagot ng dalaga. Nakatingin sa pagitan ng mga hita ng binata. Nagsalubong ang mga kilay ni Kevin at tinignan din ang tinitignan nito. Tila nag-init ang pakiramdam niya sa paraan ng pagtitig ng dalaga. Naghahamon ba talaga ito? Marami ka nang naging ganto, Ivana, kapag dakay saad niya. Ngunit bahagyang natigilan. Bakit tila naiinis siya sa isiping bihasa na ito sa usaping sexual? Pero yang iyo, hindi ko pa nahahawakan, sir. Sagot ng dalaga. Masakit na ang paa pero malandi pa rin. Napatitig si Kevin sa mukha ng dalaga at tuksong bumaba ang paningin sa dibdib nito. Tama ang mga kaibigan niya, pinagbala ito. Tila nag-init ang pakiramdam ng binata na maisip ko anong sukat ang nasa ilalim ng suot nitong blusa. Nasa silid sila ni Ivana. Tila tuksong nag-aanyaya ang malambot niyang kama. Ang alindog ni Ivana. Tila masarap na putahing nakahain na masarap kainin. Napabuntong hininga si Kevin. Di madaling pigilan na wag matukso sa dalaga lalo pat napagsolo silang ganito. Tuksong napatitig si Kevin sa magandang mukha ni Ivana tsaka walang pagpipigil na siniil niya na to ng halik. Tila nagulat naman ang dalaga ngunit daman niyang nasihan to na otomatikong gumante ng halik. Walang babala niyang binuhat ang dalaga, dinala sa kama. Napakapit si Ivana sa batok ng binata. Sa wakas, matutupad na ang pangarap niya. Marahan siyang nilapag ni Kevin sa kama, ibang-iba, kumpara sa mga lalaking bumababoy sa kanya sa club. Tila inilulutang siya nito sa alapaap, natitiis niya, kahit ang kirot na sumasakit na paa. Nadadaig ng sensasyong hatid ng bawat haplos ng binata. Damang-dama ng dalaga ang kakaibang sensasyon. Sir Kev? Anas ni Ivana nang lumapat ang labi nito sa labi niya. Nakakubabaw na sa kanya ang binata. Otomatikong gumagante ng halik si Ivana. Shit! Tininang isip ni Ivana. Pwede na siyang mamatay kahit mamaya na agad. Napadilat si Ivana nang huminto sa paghalik ang binata. Nagkatitigan sila ni Kevin. Anong meron ka? Pabulong nitong tanong. Natigilan habang nakapagkit ang tingin sa mukha ng dalaga. Humaplos ang palad ni Kevin sa magandang mukha ni Ivana. Hinawi ng daliring ilang hibla ng buhok nito. Nasa mga bisig niya ang babaeng ilang buwan nang gumugulo ng utak niya. Bumibilis ang pagtibok ng puso ni Ivana. Shit! Hindi siya sanay na tinititigan ng may respeto. Sanay siyang binabarubal sa kama at ang paraan ni Kevin tila kaya siyang ilagay sa pedestal. Parang hihimatayin yata siya. Nahigit ni Ivana ang paghinga na muli siya nitong halikan. Banayad. Kapwa sila napapaungol sa pinagsasaluhan nilang halik. Napapasinghap ang dalaga habang naglalakbay ang palad ni Kevin sa kabuuan niya, humahaplos. Naknamputsa, mura ng isip ni Ivana.
Naiinip na siya pero mas nagugustuhan niya ang passionate nitong paghalik. Inalis nito mula sa pagkakabotones ang suot niyang uniforme, nalantad ang mapuputi niyang dibdib. Excited na si Ivana na naroon ang binata pero hinawakan lang ito ni Kevin. Hawak lang? Protesta ng damdamin niya. Ayaw nang isipin ni Kevin kung hindi ilang lalaki nang nakakita ng dibdib ni Ivana. Tila nakadarama na kasi siya ng inis kapag naiisip na lahat ng nahahawakan niya ngayon ay pinagsawaan na ng ibang lalaki. Hubad na si Ivana. Maging ang pang-ibabang saplot ng dalaga, si Kevin ang nagkubad. Bahagya pa tong natigilan at napatitig sa ano ng dalaga, malinis at mabango. Namumungay ang mga matang pinagmasdan naman ni Ivana ang binata. Parang gusto niya nang sabunutan at igiya pasalpak sa pagitan ng mga hita niya ang kagapuhan nito. Umangat ang binata upang tumapat ang mukha nito sa mukha ng dalaga. Muli silang naghalikan. Napapaliyad si Ivana. Napahagat labi si Ivana nang bumaba ang labi ni Kevin. Tumapat sa gitnang bahagi ng kanyang mga hita. Eto na, dumilat si Ivana. Tila ayaw niyang palampasin ang bawat sandali na hindi niya masaksihan kung paano siya nito ikama. Mabilis na rin tong nagkubad at walang itinirang saplot. Nakalantad ang malaadonis itong katawan. Naparanok ng tuyong laway si Ivana. Nakahain na tila putahe sa harapan niya ang lalaking pinapangarap at hubad pa. Kung di nga lang masakit ang paa niya, siya nang lalamon ng buhay sa binata. Tiningnan ni Kevin ang dalaga. Lumitaw ang magkabilang dimples niya nang ngitian ito. Alam niya nag-aabang na ito na higit pa at hindi niya ito bibiguin. Titig na titig si Ivana sa kabuuan ni Kevin. Mula sa gwapong mukha nito, pababa sa naghuhumindig nito. Hinding-hindi ako pipikit. Shit! Tili ng isip ni Ivana. Dama ng dalaga ang pamamasa niya, handang-handa na. Sinong hindi mapapamura? Ubod ng gwapong CEO ang kaniig na ngayon. Natigilan si Kevin. Di naging madali sa unang ulos kahit madulas. Muli niyang sinubukan, bakit masikip? Napatingin siya sa mukha ni Ivana. Napapangiwi ito na tila nasasaktan. Tama ba? Virgin ang maid niya na dating prostitute? Imposible. Ituloy mo na, Sir Kev. Ayokong mabitin, anas ni Ivana. Sinirepresa siya ng babaeng ito. Aniya ng kabilang bahagi ng utak niya. Tila may bahagi ng damdamin niyang sumaya dahil sa natuklasan. Sa kanya na itatanong kung bakit birhen pa ito. Umuwi! Nagsalubong ang kilin ni Kevin. Inaasahan niyang madadatnan si Ivana pag uwi ng mansyon, ngunit nag-day off daw ito. Masama raw hong pakiramdam, Sir Kev, sagot ni Aling Lydia. Bakit di niyo dinala ng ospital? Alam niyang doble ang sakit na nararamdaman ngayon ni Ivana. Iniinda nito ang sprain sa paa at ang pagitan ng mga hita. Nakadama siya ng awa para sa dalaga. Kagagawan niya ang huli. Ipasundo kay Emil si Ivana. Ngayon din, mariing utos niya. Lihim na napangiti ang mayordoma. Hindi siya manhid para hindi maramdaman na nagkakaroon na ng espesyal na damdamin ang boss niya kay Ivana. Sige po, Sir Kev. Nawalan na ng ganang kumain si Kevin sa halip, umakyat na lang ng silid upang magpahinga. Hindi siya sanay na hindi nakikita ang dalaga. Daman niya na nagiging bahagi na ito ng buhay niya. Napabuntong hininga ang binata na mapagmasdan ang kamang saksi kung paano niya natuklasan na birhen si Ivana. Ginulo na nito ang utak niya pero bakit tila pati ang puso niya? Shit! Bigla niyang naalala si Camille. Malapit na tong bumalik ng Pinas. Paano na? Pagsasabay niya ba ang dalawa sa buhay niya? Isang supermodel at isang dating prosti na ngayon ay maid niya? Nagsali ng alak sa wine glass si Kevin. Naguguluhan na siya. Ikakasal! Namilog ang mga mata ni Lara. Maluwang na napangiti si Ivana. Kaninang umaga niya pa ipinagkakalat na mag-aasawa na siya. Talaga? Kanino? Nagtaas ng kaliwang kilay si Ivana tsaka humithit ng usok sa hawak na vape. Hulaan mo! Umikot ang eyeball ni Lara. Hindi ako manghuhula. Kay Mr. Martinez. Nalaglag mula sa bibig ni Lara ang subo-subong lollipop. Napanganga saglit saka nagtitili. Mapapangasawa mo si Mr. Dimples? Tilil ni Lara na tuwang-tuwa. Tumango si Ivana at tila siguradong sigurado na. Kahit walang kamalay-malay ang CEO sa mga pinagsasabi niya. Para desisyon siya, bakit ba? Kailan? Pagdakay tanong ni Lara. Kapag nabuntis na ako, sagot ni Ivana. Ano? Basta may relasyon na kami. Sa kasalan na din ang punta nun. Umingos si Ivana.
Napahalakak si Lara pero natigilan na makita ang pumaradang SUV sa harap ng inuupahang bahay. Mabilis inginuso kay Ivana ang sasakyan. Buwaba si Mang Emil. Ivana, pinasusundo ka ni Sir Kevin? Hindi ako sasama. Nag-iinarteng sagot ni Ivana. Ang totoo, dismayado siya dahil kasama si Kevin. Namimiss niya na kaagad ito at dama niya na nagkakaroon na ng puwang sa puso niya ang gwapong CEO. Umikot ang eyeballs ni Lara. Ako na lang isama ninyo, manong driver? Nagkakandahaba na ang mga leeg ng chismosa nilang kapitbahay. Inis na sumilip sa bintana si Lara. Mga kapitbahay, mag-aasawa na si Ivana. Lahat ng utang niya mababayaran niya na? Umugong ang bulong-bulungan. Nangibabaw ang kadaldalan ni Aling Nene na reyna ng mga chismosa sa lugar nila. Tila hindi makapaniwala na may nautong mayamang lalaki ang gaya ni Ivana. Naiiling na lamang si Mang Emil, kaibigan nga to ni Ivana. Ivana, baka iniintay na tayo ni Sir Kevin. Sa mansyon ka na magpagaling? Kakalad ka rin kita pasakay ng car kapag di ka pa tumayo. Ani Lara. Alam niya maaambunan siya ng tagumpay ni Ivana. Surprise! Bungad ni Camille sa boyfriend na natigilan. Kabaliktaran to ni Ivana. Magkaiba rin ang taglay nilang ganda. Tila ang pagdating ni Camille ay katapusan na rin ang pangarap ni Ivana. Sweetie, hindi mo man lang ba ako na-miss? Prim and proper at sosyal ang bawat galaw ni Camille. Humugot ng malalim na hangin si Kevin na ikukumpara niya ang girlfriend niya sa babaeng nagmula sa club. Pero bakit mas nagugustuhan niya ang ugali at personalidad ni Ivana sa kabila ng pagkatao nito? Hindi ka nagpasabing darating ka, matamlay niyang sagot. Walang makapangtuwa sa damdamin ng binata. Ang ngiting ibinibigay niya rito o joke ng pagiging boyfriend na ayaw masakta ng kasintahan. Kasi nga, gusto kitang isurprise, sweetie. Yumakap na si Camille sa binata at saka mabilis sinalikan sa labi ang binata. Eksenang bumungad at tatadnan ni Ivana. Pero sa halip na masaktan, matamis na umiti ang dalaga. Napatingin dito si Kevin. Palihim na nadismaya sa reaksyon ni Ivana. Mas gugustuhin niya yata na makitang nasasaktan ito kaysa nakangiti na nakita siyang may kahalikang babae. Bumitiw si Kevin mula sa pagkakayakap ni Camille. Napatingin ang dalaga sa babaeng pumukaw sa atensyon nito. Kunot noong nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa na nagkatitigan. Sino siya? Untag ni Camille? Ha? Maid ko. Umiwas na ng tingin si Kevin. Hi ma'am, katulong po ako dito. Pagpapakilala ni Ivana. Ewan ng dalaga pero dama niya ang paninikip ng dibdib. Nasa harapan niya lang naman ang maladyosa sa ganda na girlfriend ng lalaking pinapangarap niya. Nagmistula siyang basahan kumpara dito. Ah, katulong. Tumango-tango si Camille at saka napangiti. Sige, pakidalan kami ni Sir Kevin mo ng merienda, isang lemon juice na rin. Pagdakay utos nito, saka muling humawak sa braso ng binata. Tumilikod na si Ivana patungong kusina. Iika-ika pa rin to dahil sa iniindang sakit sa paa. Ivana! Tawag ni Kevin dito. Lumingon ang dalaga. Iutos mo na lang kay Leslie, magpahinga ka na, saad ng binata. Kaya ko naman, Sir Kev, ani Ivana na matamis na ang initian ng boss. Pilit pinapakalma ng dalaga ang sarili. Daman niya na may bahagi ng damdamin niya ang tila tinutusok ng aspile. Shit, bakit ang sakit? Kumunot ang noo ni Camille. Kailan pa naging concern na katulong si Kevin? Nakadama siya na inis sa katulong. No, gusto ko siya ang mag-prepare ng merienda ko. Matarin itong utos. Nakataas na ang kilay na tinignan nito mula ulo hanggang paa si Ivana. Napansin niya na maganda pala ang katulong pero alam niyang mataas ang standard ni Kevin. Imposible magkagusto sa isang muchacha, anang isip niya. Nagpipigil lang si Ivana na patulan ang pagtataray ng girlfriend ng boss. Kung nasa club lang marahil ang kaharap, baka sinungalgal niya na ang mapulang uso nito. Siya pa ba? Pero dahil kaharap si Kevin, titiisin niya at ang tinitiyak niya, hindi ang Camille na tong pakakasara ng binata kundi siya. Hayaan mo na sa ibang katulong yan, Ivana. Magpahinga ka na lang sa kwarto, utos ni Aling Lydia. Kaya ko naman ho. Mabigat sa loob na sagot ni Ivana. Isa siyang palaban. Pero bakit tila nang lalambot na sa nasaksihan? Si Camille lang ba ang titibag sa tatag niya? Hindi. Magiging akin si Kevin.
Sigaw ng bahagi ng ambisyosa niyang utak. Napabuntong hininga si Aling Lydia. Saka matamang tinitigan si Ivana. Ivana, minsan, kailangan natin tanggapin na masakit na katotohanan. Sige na, magpahinga ka na. Dama ng mayordoma na may madamdamin ng dalaga sa binatang boss. Aminin man niya o hindi, tila ang kilig na nararamdaman nito para sa gwapong CEO. Nahulog na sa pag-ibig. Natigilan si Ivana. Sa kauna-unahang pagkakataon, gusto niya na makinig sa ibang tao. Mukhang hindi niya nga kakayanin na makita si Kevin na kasama si Camille. Nakakapanghina ang taglay na kagandahan ng girlfriend ni Kevin. Diyosa din kasi. Sa silid na ibinuhos ni Ivana ang emosyon, ang pagpatak ng pinipigilang luha, hindi niya na napigilan. Umiiyak din palang isang Ivana? Tudyo ng isip niya. Dapat hindi. Tila tuksong bumabalik sa isipan niya ang mainit na sandaling pinagsaluhan nila ni Kevin. Dama niya rin ang bawat haplos ito sa bawat bahagi ng katawan niya. Muli siyang nakadama ng init. Dama niya na gusto niya pang maulit, kahit paulit-ulit. Pinikit ni Ivana ang mga mata. Hindi siya dapat madaig ng damdamin. Nandito siya sa mansyon para sa pangarap na makapag-asawa ng CEO. Nagsalitan sa isipan niyang sitwasyon ng kadukhaan nila sa buhay. Ang bawat pangalipusta ng mga lalaking ang hangad lang sa kanya ay gawin siyang alipin sa kama. Ivana? Dumilat si Ivana. Sa lubong ang paningin niya, ang lalaking laman ng isipan. Nahigit na ni Ivana ang kanyang paghinga. Bakit, Sir Kev? Nakakapamura naman kasi ang kagapuhan nito. Mapapamura ka. Kamusta ang pakiramdam mo? Punong-puno ng pag-aalalang saad ni Kevin. Tumingin sa gawing likuran nito si Ivana at saka matipid ng umiti. Okay lang ako. Humugot ng malalim na hangin si Kevin, saka tinitigan sa mga mata. Nakaalis na si Camille, paliwanag nito. Umiiyak ka ba? Kunot noong tanong nito na mapansing tila namumugto ang mga mata ng dalaga. Hindi, Sir Kev. Ngumiti ng sarkasiko si Ivana, pero ang totoo, tila pinipiga ang damdamin niya sa hindi niya malamang dahilan. Lumapit si Sir Kevin sa kinahigaan nito. Napakalapit na ng binata sa kanya. Parang gusto niya na tong hilahin at yakapin, ihiga sa kama. Ivana, yun nangyari sa atin. Humugot muna ng malalim na hangin si Kevin, tila tinatansya ang damdamin ng kaharap. Magbabayad ako. Babayaran kita para doon? Napatitig si Ivana sa binata na tigilan. Bakit tila masakit marinig ang salitang yon? Sanay siyang binabayaran ng mga lalaki para sa serbisyong sexual. Umiling si Ivana na makabawi, bumangon mula sa pagkakahiga. Hindi mo ako kailangan bayaran, Sir Kev? Nakangiting saad ni Ivana. Si Kevin naman ang natigilan. Lihim siyang nakadama ng tuwa na di kayang tumbasa ng halaga ng pera ang namagitan sa kanila ni Ivana. Paano nangyaring virgin ka pa? Natitigilang tanong ni Kevin. Tanong ng mapanghusgang mayayaman. Kibit balikat na sagot ni Ivana. Paano kita mababayaran? Pagdakay tanong ni Kevin, baka nga, posible ring di naman talaga nagbebenta ng katawan ng dalaga. Entertainer lang dahil masayahin to at likas ang sense of humor. Sagot ng sariling isip. Muli, napagkit na naman ang paningin nila sa isa't isa. Nagtatanong ang mga mata ng binata. Pakasalan mo lang ako. Walang gatol na sagot ni Ivana. Kumibot-kibot ang bibig ni Kevin habang nakatitig sa mukha ng dalaga. Tila nawindang sa nais mangyari nito. Hinihintay naman ni Ivana na tumawat at insultuhin siya pero parang inilutang sa cloud9 ang dalaga nang biglang sumilay ang magkabilang dimples nito sa pisngi at gumiti.